Sa paniniwalang Muslim, ang salitang Dar al-Islam ay terminong ginagamit ng mga ulama na tumutukoy sa bansa o sa teritoryong pinaghaharian ng mga batas ng Islam. Sa ibang salita, ang tawag dito ay Dar al-Salam o tahanan ng kapayapaan. Pero bakit tila walang kapayapaan sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan? Dalawang bansa na nasa loob ng Dar al-Islam pero sa likod ng panlabas na anyo na magkapatid sila sa pananampalataya, bakit tila lalong lumalaki ang bitak na bunga ng kasaysayan at interes ng bawat isa? Interes na nagdulot ng libu-libong buhay na nalibing na sa gitna ng disyerto. Nabigong muli ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan na ginanap sa Istanbul. Hindi kasi nagkasundo ang dalawang panig sa mga pangunahing isyu na humahadlang na makamit ang pangmatagalang tigil putukan sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal as nakasama sa peace talks, parehong nagsisihan ang mga kinatawan ng Afghanistan at Pakistan. Ito ang bansang Pakistan at ang bansang Afghanistan. Ito naman ang tinatawag na Durand Line, ang 2,640 kilometer border na naghihiwalay sa dalawang bansa. Pero alam nyo ba na para sa mga pinuno ng Afghanistan, walang saysay at imahinasyon lamang ang border na yan. Hindi yan totoo at hindi dapat tanggapin. Para sa gobyerno ng Taliban na naghahari ngayon sa Afghanistan, yan ay linyang ginawa lamang ng mga Briton noong ika-19 na siglo. Para sa mga Afghan, dapat daw ang teritoryo nila ay umaabot hindi lang hanggang dyan, kundi hanggang sa Atok Bridge na nasa loob na ng teritoryo ng Pakistan. Ang mga sagupaan ang nagpapatunay na meron ngang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. Noong unang bahagi ng Oktubre, isang matinding bakbakan ang naganap sa pagitan ng dalawang bansang ito. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng mga artillery, mga matataas na kalibre ng baril at aerial strikes mula sa magkabilang panig. Nagtuturoan din sila kung sino ang tunay na pinagmulan ng gulo. Pero mukhang dihado ang Afghanistan sa sigalot na ito. Noon pa lang magsimula ang 2025, mahigit 3 milyong Afghan refugees na ang sapilitang ipinadeport ng bansang Iran at Pakistan pabalik sa kanilang bansa. Ayon sa United Nations, lalo lang daw nitong pinalala ang sitwasyon ng Afghanistan dahil kapos na nga sa pagkain, kapos na nga sa kaayusan, nadagdagan pa ng mga bagong iintindihin. Kapag nagkagulo sa kanilang bansa, tiyak na hindi lang ito matatapos sa loob lang ng kanilang teritoryo. Tiyak na idadamay nito ang buong rehiyon. Pinilit ng Afghanistan na itaboy ang mga bansang sumakop sa kanila noon. Pero ngayon, mukhang minumulto sila ng sarili nilang ginawa. Mula nang agawin ng mga Taliban ang gobyerno noong 2021, pinayagan nila ang iba't ibang mga militante at teroristang grupo na kumilos ng malaya sa kanilang bansa. Bagaman hindi direktang umaatake ang Taliban sa kanilang mga kapitbahay na bansa, sila naman ang nagbibigay proteksyon at suporta sa mga teroristang ito para guluhin ang mga karatig bansa nila, lalo na ang bansang Pakistan. Isa sa mga teroristang grupong ito ay ang grupong Tehrik-i-Taliban Pakistan or TTP, isang anti-Pakistan terrorist network na may napakataas na ambisyon. Ang Taliban ang nagbibigay sa kanila ng mga armas, trainings at mga ligtas na taguan sa mga probinsya ng Kunar at Nangargar. Pero syempre, itinatanggi nila ito kahit halata namang marami sa mga Talibang opisyal ang malalapit sa mga miyembro ng TTP na hayagang dumadalo pa sa mga opisyal na pagtitipon sa kabisera ng Kabul. Dahil dito, inakusahan ng Pakistan na nagbubulag-bulagan o talagang ayaw ng mga Taliban na pigilan ang mga teroristang nakatira sa kanilang bansa. Pero bukod sa mga teroristang TTP, may isang issue na mas matagal na nilang pinagtatalunan. At yan ay ang Durand Line
na iginuhit ng mga Western imperialists noong 1893. Dahil sa border na ito, nahati ang mga bayan at lupain na tinitirhan ng mga tribong Pashtun. May mga lupain nila na napunta sa Afghanistan at Pakistan. Nagbatay kasi ang mga Briton sa mga naaabot lang ng putok ng kanilang mga baril nang gawin nila ang mga border ng dalawang bansa at hindi sa aktwal na tinitirhan ng bawat tribong nandoon. Trahedya ito na itinuturing ng tribong Pashtun dahil hinati daw nito ang mga border ng kanilang lahi. Makalipas ang 132 taon, hindi pa rin tanggap ng gobyerno ng Afghanistan ang dibisyong ito. At hindi naman nakakapagtaka dahil karamihan sa lupain ng mga Pashtun ay napunta sa Pakistan. Naniniwala ang mga Afghan na dapat ayusin ang problemang ito at muling pagkaisahin ang lahi ng mga Pashtun. Pero para sa Pakistan, opisyal at dapat kilalanin internationally ang border na nasa mapa. Dahil dito, layunin ngayon ng TTP na guluhin at pahinain ang gobyerno ng Pakistan sa mga lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa at Balochistan para maibalik ang mga teritoryong ito sa Afghanistan. Para sa Afghanistan naman, ito ang dapat na maging mapa ng kanilang bansa. Umaabot hanggang sa Ilog Indus, sa Atok Bridge at nagtatapos sa dagat. Isang mapa na saklaw ang lahat ng mga lupaing sakop ng lahing Pashtun at higit pa. Strategic kasi ang layunin ng Afghanistan sa pag-aangking ito. Humigit kumulang 40% ng mga taga-Afghanistan ay mula sa lahi ng mga Pashtun. Kaya't kung mapag-iisa nila ang lahat ng mga teritoryong ito, lalo daw lalakas ang dominasyon ng mga Pashtun. Bukod dito, kung makokontrol din nila ang buong Balochistan, magkakaroon ng daan ang Afghanistan papunta sa dagat. Kung makakamta nila ang dalawang layuning ito, tiyak na magiging mas malakas, mas moderno at sentralisado ang estado ng Afghanistan. Isang bagay na matagal na nilang pinapangarap. Pero tila malabong matupad ang pangarap na ito dahil mismong mga Pashtun sa Pakistan ang ayaw nang makipagkaisa sa mga kapatid nila sa Afghanistan. Maging ang mga naninirahan sa Balochistan ay ayaw na ding mapabilang sa Afghanistan. Totoo, maraming problemang pang-ekonomiya at panglipunan ang Pakistan, pero di hamak na milya-milya ang layo ng kanilang kaunlaran kumpara sa Afghanistan. Pero anong magagawa nila kung ipipilit ng Afghanistan ang gusto nila? Maliwanag ang sinabi ng Afghan Interior Ministry. Layunin ng Taliban na bawiin ang mga teritoryong di umano ay inagaw daw sa kanila noon. Pero hindi na bago ang problemang ito sa Afghanistan dahil maliban sa mga Pashtun, may iba pang mga tribo sa loob ng kanilang bansa na hati-hati rin, gaya ng mga Persians, Tajik, Uzbek at Turkmen na may mga kamag-anak din sa labas ng bansa. Maliban kasi sa Durand Line, may iba pang mga border ang Afghanistan na iginuhit din ng mga dayuhan, gaya ng Nicholas O'Connor Line sa Hilaga at ang Louis Dane Line sa pagitan ng Afghanistan at Iran. Kahit kung ipipilit nilang baguhin ang border nila sa Pakistan, mapipilitan din silang baguhin ang border na pinagsasaluhan nila sa iba pang mga bansa. Sa madaling salita, makitid ang lohikang pinanghahawakan ng mga Taliban. Kapag ipinilit nila ito, tiyak na malaking kapahamakan ang sasapitin ng kanilang bansa. Mula pa noong unang bahagi ng 2024, mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan. Naging madalas ang pag-atake ng teroristang TTP sa Pakistan, lalo na sa mga lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa at Balochistan. Sa loob ng 4 na taon, mahigit 2,600 sundalong Pakistani na ang nasawi sa mga labanang ito. Noong March 2024, nagsagawa ng mga airstrike ang Pakistan sa mga pinaghihinalaang taguan ng mga TTP sa Afghanistan. Sumagot naman ang mga Taliban at sinabing maliwanag na paglabag daw ito sa kanilang soberanya. September 2024, muling nagkaroon ng sagupaan sa border ng Kuram at Khost. December 2024, muling binomba ng Pakistan ang Paktikam at tinarget ang mga kampo ng TTP. May mga sibilyan na namatay
na naging dahilan ng malawakang protesta sa Kabul. March hanggang April 2025, nagkaroon ng malawakang pag-atake ang mga TTP sa mga bayan ng Waziristan sa Pakistan. Dose-dosena ang napatay dito. Nito lamang nakaraang buwan ng Agosto, nagsagawa ang Pakistan ng isang malaking airstrike laban sa TTP na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa. October 9, 2025, inambush ng mga TTP ang mga tropa ng Pakistan. 11 ang patay. Gumanti ang Pakistan at binomba ang mismong kabisera ng Afghanistan. Gumanti naman ang Afghanistan at nagpadala na ito ng mga sundalo ng kanilang gobyerno at inatake ang mga border post ng Pakistan sa Durand Line. Ito na ang pinakamatinding sagupaan na naganap sa pagitan ng dalawang puwersa mula nang bumalik sa pwesto ang mga Taliban noong 2021. Bawat isa ay nagsasabing natalo nila ang kabila. Bawat isa ay parehong nagsasabi na nasakop nila ang mga outpost ng magkabilang panig. Dahil dito, nang himasok na ang mga bansang Qatar at Turkey para mamagitan sa gulo. Noong October 19, nagkasundo na magkakaroon ng tigil putukan. Nangako ang magkabilang panig na pipigilan na ang mga karahasan. Pero tila marupok ang kasunduang ito dahil nagpapatuloy pa rin daw ang maliliit na sagupaan at halatang wala pa silang balak na magpapigil. Sa totoo lang, isa ang mga Taliban sa mga nagpapalala sa tensyon. Wala silang interes na pigilan ang TTP dahil kung gagawin nila ito, baka ito pa ang magresulta ng internal na hidwaan. Sa ganitong sitwasyon, tila malabo talagang magkaroon ng permanenteng kapayapaan sa dalawang bansa. Nakakadagdag din sa tensyon ang kinaroroonan ng kanilang mga bansa. Anumang matinding hidwaan sa rehiyong ito ay pwedeng maging banta sa seguridad ng mga kalapit nilang bansa. Ngayon, ang Qatar ang nangunguna sa mga negosasyon dahil sa koneksyon nito sa magkabilang kampo. Pwede ring makisali ang Saudi Arabia dahil sa defense treaty nito sa Pakistan. Posible ring manghimasok ang China na dati nang namagitan sa dalawang panig at ngayon ay may malaking puhunan na sa dalawang bansa. Siyempre, hindi magpapahuli ang Estados Unidos na interesado sa Bagram Air Base. Pwede ring makinabang ang India sa gulong ito. Sagana kasi sa rare earth minerals ang Afghanistan, lalo na ngayon na nagkukulang ang India sa mga ganitong resources dahil sa panggigipit ng China. Kung mapapansin, sa bagong mapa na ipinakilala ng Afghanistan, umabot ang mga lupaing inaangkin nila hanggang sa Indus River. Pero hindi nila inangkin ang Kashmir na nasa kamay pa ng India. Halatang halata na may strategic alliance na ang dalawang bansa para sabay na gibain ang Pakistan sa magkabilang sides. Matatandaan din na bumisita ang Taliban Foreign Minister sa India sa kasagsagan ng paglala ng sigalot. Wala pang opisyal na pahayag kung ano ang napag-usapan nila pero posibleng sinyalis na ito ng isang bagong alyansa. Pero pwede itong tapatan ng Pakistan at buuin ang isang alyansa kasama ang Bangladesh. Kaya't sa isang maling galaw, posibleng magka-doble-doble ang tensyon sa rehiyong ito. Mula pa noong 1978, ni isang taon ay hindi pa nakakaranas ng tunay na kapayapaan ang Afghanistan. At ngayon, sa pamumuno ng Taliban, tila patungo na naman ito sa panibagong digmaan. Sa hangaring buuing muli ang lupain ng mga tunay na Muslim sa rehiyon ng Timog Asya, unti-unti ding nabubuksan ang sugat na hindi kailanman tuluyang naghihilom. At kung magpapatuloy ito, baka ang pangarap na pagkakaisa ng mga Muslim ay tuluyan ng malibing sa mga guho ng digmaan. Dahil sa huli, walang panalo sa digmaang Muslim laban sa kapwa Muslim. Tanging mga ulila, mga byuda at mga sirang pangarap lang ang natitira.